Kumusta kayong lahat? Ako si Aina. Welcome sa ating programa ngayong araw. Ngayong araw, ibabahagi ko ang karanasan ng isang sister. Mahigit 10 taon na siyang naging leader. At nang ang isang sister na wala pang 1 taon na naging leader ay naatasang mga siwa at mag-follow up sa kanyang gawain, nakaramdam siya ng kawalang kasiyahan at ayaw niyang tanggapin ang patnubay nito. Nagdulot ito ng pagkapigil sa sister. Matapos basahin ang mga salita ng Diyos, anong pagkaunawa ang nakamit niya tungkol sa kanyang sarili? Anong mga pagbabago ang naranasan niya? Sabay-sabay nating pakinggan ang kanyang kwento. Mali na igiit ang iyong katagalan sa posisyon habang gumagampan ng mga tungkulin. Martes, Marso, 28, 2023. Kaninang umaga, nakatanggap ako ng liham mula sa mga nakatataas na lider. Ipinabapatid sa akin na si Shinran ay bagong nahalal bilang leader ng distrito. Matapos basahin ang liham, ilang sandali akong hindi mapakali. Nag-iisip na ilang buwan pa lang naging leader ng iglesia si Shinran. Dati kong sinusubaybayan ang gawain niya. At alam kong medyo kulang pa ang mga kakayahan niya sa gawain. Ngayon, bigla na lang siyang nangangasiwa sa gawain ng buong distrito. Hindi ba't napakabilis nito? May mabuting pagkatao si Shinran at nakatuon siya sa kanyang buhay pagpasok, kaya karapat-dapat siyang linangin. Pero, hindi pa gaanong mahusay ang kanyang kakayahan sa gawain. Paano niya mapamamahalaan ang gawain ng buong distrito? Maraming taon na akong naging leader ng iglesia. Ngayon, may isang tao na naging mananampalataya sa mas maikling panahon at mayroong mas kaunting karanasan sa pamumuno ang mga ngasiwa sa gawain ko. Hindi ba't pinagmumukha nitong wala akong kakayahan? Habang lalo ko itong pinag-iisipan, lalong ayaw ko itong tanggapin at talagang hindi ako nasiyahan. Pero naalala ko na ang lahat ng nararanasan natin araw-araw ay pinahihintulutan ng Diyos. At ang tungkulin ni Shinran ay nasa loob ng pagsasaayos at kataas-taasang kapangyarihan ng Diyos. Hindi ko ito dapat tingnan mula sa sarili kong perspektiba. Sa halip, dapat muna akong magpasakop. Lunes, 10 ng Abril, 2023. Sa nakalipas na 2 araw, sumulat si Shinran para subaybayan ang gawain ng Ebanghelyo. Sinusubukang unawain ang ilang problema sa gawain ko at nagbabahagi kung paano mababago ang mga bagay-bagay. Habang binabasa ang sulat niya, hindi ako naging komportable at talagang ayaw ko siyang sagutin. Naisip ko, mahigit 1 dekada na akong nasa pamumuno sa iglesia. Alam ko kung paano subaybayan ang gawain. Hindi ko kailangan ng patnubay mo. Wala pang 1 taon kang nagsasanay sa pagiging leader. At ngayon ay sinusubukan mong patnubayan ang gawain ko? Pamilyar na ako sa mga pamamaraang ibinahagi mo. Napagtanto ko na ang ibinubunyag ko ay isang mapagmataas na disposisyon. Iniisip na kung patuloy akong mamumuhay sa ganitong mapagmataas na disposisyon, nakararamdam ng pagsuway at kawalang kasiyahan sa pagsubaybay ni Shinran sa gawain ko, hindi ba't magiging pabigat iyon sa kanya? Naalala ko ang mga salitang ito ng Diyos. Huwag kang laging gumawa ng mga bagay para sa sarili mong kapakanan. At huwag mong palagi ang isaalang-alang ang iyong mga sariling interes. Huwag mong isaalang-alang ang mga interes ng tao. At huwag isipin ang iyong sariling pride, reputasyon, at katayuan.
Kailangan mo munang isaalang-alang ang mga interes ng sambahayan ng Diyos at unahin ang mga iyon. Dapat mong isaalang-alang ang mga layunin ng Diyos at magsimula sa pagbubulay-bulay kung mayroon ba o walang karumihan sa paggampan mo sa iyong tungkulin, kung ikaw ba ay naging tapat, kung natupad mo ang iyong mga responsibilidad, at kung naibigay mo ang lahat mo. Gayon din, kung buong puso mo bang iniisip o hindi ang iyong tungkulin at ang gawain ng iglesia. Kailangan mong isaalang-alang ang mga bagay na ito. Kung madalas mong isipin ang mga ito at unawain ang mga ito, magiging mas madali para sa iyo na gampanan ng maayos ang iyong tungkulin. Sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos, naunawaan ko na kapag sumapit sa akin ang mga bagay-bagay, hindi ako maaaring mamuhay ayon sa aking tiwaling disposisyon. Dapat kong higit na isaalang-alang ang mga interes ng sambahayan ng Diyos at gawin ang anumang makabubuti sa gawain ng iglesia. Kung mamumuhay ako sa aking mapagmataas na disposisyon at hindi ko sasagutin ang mga liham ni Shinran, hindi niya maaarok ang sitwasyon ng gawain ko na magpapahirap sa kanyang karagdagang pagsubaybay. Bukod pa rito, maaari itong maging pabigat sa kanya at makaapekto sa kanyang kalagayan na madaling makagagambala at makagugulo sa gawain ng iglesia. Ang pagsubaybay at pangangasiwa sa gawain ay tungkulin ni Shinran. At dapat akong makipagtulungan sa kanya sa pamamagitan ng agarang pagsagot tungkol sa sitwasyon ng gawain ng Ebanghelyo. Biyernes, 12 ng Mayo, 2023. Ngayong hapon, sa isang talakayan tungkol sa gawain ng Ebanghelyo, tinukoy ni Shinran na nakatutok lang ako sa mga pangkalahatang gampanin kamakailan, hindi sumusubaybay sa gawain ng Ebanghelyo at lumihis sa pangunahing kong tungkulin. Batid ko ang isyong tinukoy niya at alam kong tunay ngang problema ito sa gawain ko. Pero talagang hindi ako naging komportable nang marinig kong tinukoy niya ito. Naisip ko, naging leader ka pa lang sa maikling panahon. Pero tinutukoy mo na ang mga isyu ko sa harap ng napakaraming tao nang hindi iniingatan ang pride ko. Naibuod ko na ang paglihis na ito sa dati kong ulat sa gawain. Mas matagal na akong responsable sa gawain ng Ebanghelyo. Hindi mo na kailangang sabihin sa akin ang tungkol sa paglihis na ito. Itatama ko ito ng mag-isa sa mga susunod na araw. Pagkatapos noon, habang nagpapatuloy si Shinran sa pakikipagbahaginan, tumuon ako sa sarili kong mga gampanin. Ganap na hindi nakikilahok sa komunikasyon. Naging medyo nakakaasiwa ang kapaligiran at nakaapekto ito sa pagiging epektibo ng pulong. Ngayong gabi, ibinahagi ni Shinran ang tungkol sa kalagayan niya. Sinasabi na nakaramdam siya ng sama ng loob nang walang tumugon sa mga salita niya. Kaya't pinagdududahan niya tuloy ang kakayahan niyang gawin ang trabaho. Nang marinig ito, medyo nakonsensya ako. Alam kong hindi tinutukoy ni Shinran ang mga paglihis at problema sa gawain ko dahil sa masamang hangarin, kundi para tulungan akong maagap na baguhin ang mga paglihis nang hindi naaantala ang gawain ng Ebanghelyo. Pero bakit sobra kong nilalabanan ito? Kung isang nakatataas na lider o ang mga kapatid na katuwang ko ang tumutukoy sa mga isyu ko, hindi magiging ganito ang reaksyon ko. Bakit ako nagkimkim ng mapanlaban na saloobin kay Shinran? Ano ang pinakadahilan ng pagbubunyag ko ng gayong katiwalian? Natagpuan ko ang isang sipi ng mga salita ng Diyos.
Sa anong batayan pinagpapasyahan ng mga tao ang antas ng sarili nilang mga kalipikasyon? Sa kung ilang taon na nilang nagagampanan ang isang partikular na tungkulin, sa kung gaano karaming karanasan na ang kanilang natamo, hindi ba? At dahil sa ganitong sitwasyon, hindi ba kayo unti-unting magsisimulang mag-isip ayon sa tagal ng panunungkulan? Halimbawa, maraming taon nang naniwala sa Diyos ang isang partikular na brother at matagal na siyang nakagampan sa tungkulin, kaya siya ang pinakakalipikadong magsalita. May isang partikular na sister na hindi pa gaanong matagal dito at bagamat may kaunti siyang kakayahan, wala siyang karanasan sa paggampan sa tungkuling ito at hindi pa siya matagal na nananampalataya sa Diyos, kaya siya ang pinakamababa ang kalipikasyon para magsalita. Ang taong pinakakalipikadong magsalita ay iniisip na, dahil mas matagal na ako sa tungkulin, ibig sabihin ay pasok sa pamantayan ang paggampan ko sa aking tungkulin at nakarating na sa tugatog ang aking paghahangad at wala na akong dapat pagsumikapan o pasukin pa. Nagampanan ko ng maayos ang tungkuling ito. Humigit kumulang ay nakumpleto ko na ang gawaing ito. Dapat ay nasisiyahan na ang Diyos. At sa ganitong paraan, nagsisimula silang makampante. Nagpapahiwatig ba ito na nakapasok na sila sa katotohanang realidad? Hindi na sila umuunlad. Hindi pa rin nila nakakamit ang katotohanan o ang buhay. Subalit iniisip nila na lubha silang kalipikado at nagsasalita ayon sa tagal ng kanilang panunungkulan at naghihintay ng gantimpala ng Diyos. Hindi ba't ito ang pagbubunyag ng mayabang na disposisyon? Kapag hindi, lubhang kalipikado ang mga tao, alam nila na dapat silang mag-ingat. Ipinapaalala nila sa kanilang sarili na huwag magkamali. Kapag naniwala na sila na lubha silang kalipikado, nagiging mayabang sila at nagsisimulang maging mataas ang tingin nila sa sarili at malamang na maging kampante. Sa gayong mga pagkakataon, hindi ba malamang na humingi sila ng mga gantimpala at ng isang putong mula sa Diyos tulad ng ginawa ni Pablo? Ano ang relasyon sa pagitan ng tao at ng Diyos? Hindi ito ang relasyon sa pagitan ng lumikha at ng mga nilikha. Ito ay walang iba kundi isang relasyong transaksyonal. At kapag gayon ang sitwasyon, walang relasyon ang mga tao sa Diyos, at malamang na ikubli ng Diyos ang kanyang mukha sa kanila na isang mapanganib na sinyales. Inilalantad ng siping ito ng mga salita ng Diyos ang tunay kong kalagayan. Nag-iisip ako batay sa katagalan sa posasyon. Inisip ko na bago pa si Shinran sa pamumuno at wala siyang kakayahan sa gawain. Samantalang ako naman ay mahigit 10 taon nang nasa pamumuno sa iglesia at mayroon akong higit na karanasan sa gawain at mas mahuhusay na kalipikasyon. Kaya, noong sinubaybayan niya ang gawain ko at tinukoy ang mga paglihis at mga isyu ko, lubha akong hindi naging komportable dahil inakala ko na hindi siya kalipikadong sumubaybay sa gawain ko. Sa katunayan, para kay Shinran, ang pagsubaybay at pagsusuri sa gawain ko at pagtukoy sa mga paglihis at problema sa gawain ko ay bahagi ng kanyang responsibilidad at tungkulin. At ginagawa niya ito para sa ikabubuti ng gawain ng iglesia. Isa itong positibong bagay. Pero, namumuhay ako sa mapagmataas kong disposisyon. Ginagamit ang aking mga taon ng karanasan sa pamumuno para umasa sa katagalan ko sa posisyon at ipangalandakan ang mga kalipikasyon ko at tumangging tanggapin ang patnubay niya. Sa panahon ng pagtitipon,
Hindi ako nakilahok sa mga pagpapalitan ng ideya tungkol sa gawain. At sa halip, tumuon lang ako sa sarili kong mga gampanin habang nakasimangot. Kaya, naramdaman ni Shinran na napigilan siya sa pagsubaybay sa gawain ko. Hindi ba't ginagambala at ginugulo ko ang gawain ng iglesia? Habang lalo ko itong iniisip, lalo kong napagtatanto ang kabigatan ng kalikasan ng isyong ito. Sa hinaharap, kailangan kong hanapin ang katotohanan para malutas ang problemang ito. Huwebes, Mayo 25, 2023. Sa pang-umagang devosyonal ko ngayon, nabasa ko ang isang sipi ng mga salita ng Diyos. Ang paglilingkod sa Diyos ay hindi isang simpleng gawain. Ang mga taong hindi nagbabago ang tiwaling disposisyon ay hindi kailanman maaaring maglingkod sa Diyos. Kung ang disposisyon mo ay hindi pa nahatulan at nakastigo ng mga salita ng Diyos, ang disposisyon mo ay kumakatawan pa rin kay Satanas, na nagpapatunay na pinaglilingkuran mo ang Diyos ayon sa iyong mabubuting layunin, na ang paglilingkod mo ay batay sa iyong satanikong kalikasan. Naglilingkod ka sa Diyos gamit ang likas mong katangian at ayon sa mga personal mong kagustuhan. Dagdag pa rito, lagi mong iniisip na ang mga bagay na handa kang gawin ay ang mga bagay na nakalulugod sa Diyos, at ang mga bagay na hindi mo nais gawin ay ang mga bagay na kinapupuotan ng Diyos. Lubos kang gumagawa ng naaayon sa sarili mong mga kagustuhan. Matatawag ba itong paglilingkod sa Diyos? Sa huli, ang disposisyon mo sa buhay ay hindi magbabago ni katiting. Sa halip, magiging mas mapagmatigas ka dahil sa paglilingkod mo. At sa gayon ay lubos na mapapalalim ang iyong tiwaling disposisyon. At sa gayon, mabubuo sa iyong kalooban ang mga alituntunin sa paglilingkod sa Diyos, na ang pangunahing batayan ay ang sarili mong katangian at mga karanasang mula sa iyong paglilingkod ayon sa sarili mong disposisyon. Ito ang mga karanasan at mga aral ng tao. Ito ang pilosopiya sa mga makamundong pakikitungo ng tao. Ang mga taong tulad nito ay maikaklasipika bilang mga Pariseo at mga opisyal ng relihiyon. Kung hindi sila kailanman magigising at magsisisi, tiyak na magiging mga huwad na Kristo at mga Antikristo sila na inililigaw ang mga tao sa mga huling araw. Magmumula sa ganitong mga tao ang nabanggit na mga huwad na Kristo at mga Antikristo. Kung ang mga naglilingkod sa Diyos ay sumusunod sa sarili nilang katangian at kumikilos ayon sa sarili nilang kalooban, nanganganib silang maitiwalag anumang oras. Sa mga naglilingkod sa Diyos na gumagamit ng mga karanasan nila sa loob ng maraming taon upang makuha ang puso ng ibang tao, mapangaralan at mapigilan sila, at magkaroon ng mataas na katayuan. At hindi kailanman nagsisisi, hindi kailanman nagtatapat ng kanilang mga kasalanan, hindi kailanman tinatalikuran ang mga pakinabang ng katayuan. Ang mga taong ito ay babagsak sa harap ng Diyos. Sila ay mga kauri ni Pablo. Nagpapalagay na nakatataas sila at ipinangangalandakan ang kanilang mga kalipikasyon. Hindi gagawing perpekto ng Diyos ang mga taong tulad nito. Ang ganitong uri ng paglilingkod ay nakakagambala sa gawain ng Diyos. Sa pamamagitan ng paglalantad ng mga salita ng Diyos, napagtanto ko na ang paggawa ng tungkulin batay sa isang tiwaling disposisyon at pagsunod sa sariling mga kagustuhan sa paglilingkod sa Diyos ay humahantong lang sa landas ng paglaban sa Diyos. Kung ang isang tao
ay umaasa sa kanyang mga taon ng karanasan bilang kapital, palaging ipinangangalandakan ang katagalan sa posisyon para pigilan ang iba. Kung gayon, ito ay paglakad sa parehong landas ni Pablo. At ang lahat ng ginagawa niya ay isang masamang gawa. Simula nang malaman kong nahalal si Shinran bilang leader ng distrito para mangasiwa sa gawain ko, napuno ako ng pagsuway. Pinaniwalaan ko na wala siyang kakayahan sa gawain at na maikling panahon lang siyang nakapagsanay bilang leader. Kaya napagpasyahan kong hindi siya akma para sa katungkulan batay sa sarili kong mga kuro-kuro at imahinasyon. Hindi ko hinanap ang mga layunin ng Diyos sa bagay na ito. Sa halip, palagi kong ipinangangalandakan kay Shinran ang katagalan ko sa posisyon. Nang subaybayan o patnubayan niya ang gawain ko, lubha akong mapagbaliwala. Iniisip na, kumpara sa kakayahan ko sa gawain at mga taon ng karanasan sa pamumuno, hindi siya kalipikadong turuan ako. Pero, sa mas malalim na pagninilay-nilay, naisip ko, maaari kayang wala talagang mga paglihis ang gawain ko? Hindi ko ba kailangan ng iba para pangasiwaan at subaybayan ang gawain ko? Gaano man karami ang karanasan ko, hindi ibig sabihin na nauunawaan ko na ang katotohanan o nagtataglay ako ng katotohanang realidad. Hindi maiiwasang may mga paglihis at kapintasan ang gawain ko. Ang pangangasiwa at pagtuturo ni Shinran sa gawain ko ay naglalayong tulungan akong gawin ng mas mahusay ang tungkulin ko at kapaki-pakinabang ang mga ito, kapwa sa gawain ng iglesia at sa aking buhay pagpasok. Gayunpaman, lumaban at tumanggi akong tanggapin ang kanyang pagsubaybay at pangangasiwa sa gawain ko na nagbubunyag sa pagtutol ko sa katotohanan. Itinuring ko ang karanasan ko sa gawain at mahabang panunungkulan sa pamumuno bilang kapital. At palagi kong iniisip na mas alam ko ang gawain kaysa kay Shinran at kaya ko itong gawin ng mag-isa. Pero sa realidad, marami pa ring paglihis at isyu ang tungkulin ko. Sa kabila ng kawalan ng katotohanang realidad, naging palalo ako at minaliit ko si Shinran. Iniisip na mas mahusay ako kaysa sa kanya. Naging napakayabang ko at mapagmagaling. Walang anumang katwiran. Lunes, 5 ng Hunyo, 2023. Sa nakalipas na ilang araw na ito ng pagninilay-nilay, napagtanto ko na hindi ko tunay na naunawaan ang mga prinsipyo ng sambahayan ng Diyos para sa pagtataguyod at paglilinang ng mga tao. Hinaharap at sinusuri ko ang mga bagay-bagay batay sa sarili kong mga kuro-kuro at imahinasyon. Masyado kong binibigyang diin ang karanasan at ang tagal ng panahon na nasa pamumuno ang isang tao sa halip na sinusuri ang mga ito batay sa mga katotohanang prinsipyo. Sabi ng makapangyarihang Diyos, ano ang mga hinihinging pamantayan para sa mga supervisor ng iba't ibang item ng gawain? Mayroong 3 pangunahing pamantayan. Una, dapat ay mayroon silang abilidad na maarok ang katotohanan. Tanging ang mga taong nakakaarok sa katotohanan ng dalisay na walang pagkabaluktot at nakabubuo ng mga konklusyon ay mga taong may mahusay na kakayahan. Ang mga taong may mahusay na kakayahan, kahit papaano, ay dapat magkaroon ng espiritual na pangunawa at kakayahang kumain at uminom ng mga salita ng Diyos ng mag-isa. Sa proseso ng pagkain at pag-inom ng mga salita ng Diyos, dapat ay magawa nilang tanggapin ng nakapagsasarili ang paghatol, pagkastigo, at pagpupungos ng mga salita ng Diyos at hanapin ang katotohanan para malutas ang sarili nilang mga kuro-kuro at imahinasyon
at ang karumihan ng sarili nilang kalooban, pati na rin ang kanilang mga tiwaling disposisyon. Kung maaabot nila ang pamantayang ito, nangangahulugan ito na alam nila kung paano danasin ang gawain ng Diyos at pagpapamalas ito ng mahusay na kakayahan. Pangalawa, dapat silang magbuhat ng pasanin para sa gawain ng iglesia. Ang mga taong tunay na nagbubuhat ng pasanin ay hindi lamang may sigasig. Mayroon silang tunay na karanasan sa buhay, nakauunawa ng ilang katotohanan at nakikilatis nila ang ilang problema. Nakikita nila na sa gawain ng iglesia at sa hinirang ng mga tao ng Diyos ay maraming suliranin at problema na kinakailangang malutas. Nakikita nila ito sa kanilang mga mata at nag-aalala rito sa kanilang puso. Ito ang ibig sabihin ng pagbubuhat ng pasanin para sa gawain ng iglesia. Kung ang isang tao ay mayroon lamang mahusay na kakayahan at kayang umarok sa katotohanan, pero siya ay tamad, nag-iimbot ng mga kaginhawahan ng laman, ayaw gumawa ng tunay na gawain at gumagawa lang ng kaunting gawain kapag ang itaas ay nagbibigay sa kanila ng deadline na tapusin ito, kapag hindi siya makaiwas sa hindi paggawa nito, kung gayon, isa itong tao na walang pasanin. Ang mga taong walang pasanin ay mga taong hindi naghahangad sa katotohanan, mga taong walang pagpapahalaga sa katarungan, at mga walang kwenta na ginugugol ang buong araw sa katakawan nang hindi pinag-iisipan ng seryoso ang anumang bagay. Pangatlo, dapat magtaglay sila ng kapabilidad sa gawain. Ano ang ibig sabihin ng kapabilidad sa gawain? Sa madaling salita, ibig sabihin nito ay hindi lang nila kayang magtalaga ng gawain at magbigay ng mga tagubilin sa mga tao, kundi kaya rin nilang tukuyin at lutasin ang mga problema. Ito ang ibig sabihin ng magtaglay ng kapabilidad sa gawain. Dagdag pa rito, kailangan din nila ng mga kasanayan sa pag-uorganisa. Ang mga taong may kasanayan sa pag-uorganisa ay partikular na mahusay sa pagtitipon ng mga tao, pag-uorganisa at pagsasaayos ng gawain at paglutas ng mga problema. At kapag nagsasaayos ng gawain at lumulutas ng mga problema, kaya nilang lubusang kumbinsihin ang mga tao at mapasunod ang mga ito. Ito ang ibig sabihin ng pagkakaroon ng mga kasanayan sa pag-uorganisa. Kayang isakatuparan ng mga tunay na may kapabilidad sa gawain ang mga partikular na trabahong isinasaayos ng sambahayan ng Diyos. At kaya nila itong gawin ng mabilis at nakatitiyak, nang walang anumang kapabayaan. At higit pa roon, kaya nilang gawin ng maayos ang iba't ibang trabaho. Ito ang tatlong pamantayan ng sambahayan ng Diyos para sa paglilinang sa mga leader at manggagawa. Kung nakatutugon ang isang tao sa tatlong pamantayang ito, siya ay isang pambihira, may talentong individual at dapat siyang iangat, linangin at sanayin kaagad. At pagkatapos magsanay ng ilang panahon, maaari na siyang tumanggap ng gawain. Kapag inaangat at nililinang ng sambahayan ng Diyos ang isang tao para maging leader, binibigyan siya ng sambahayan ng Diyos ng mas mabigat na pasanin para sanayin siya, para sumandal siya sa Diyos, at para magsumikap siya sa katotohanan. Saka lamang mabilis na lalago sa lalong madaling panahon ang kanyang tayog. Kapag mas mabigat ang pasaning ibinigay sa kanya, mas matinding kagipitan ang nararanasan niya, at mas napipilitan siyang hanapin ang katotohanan at umasa sa Diyos. Sa huli, magagawa niya ang kanyang gawain ng maayos at masusunod ang kalooban ng Diyos. At sa gayon ay tatapak siya sa tamang landas ng pagkaligtas at pagiging nagawang perpekto. Ito ang epektong nakakamtan
kapag inaangat at nililinang ng sambahayan ng Diyos ang mga tao. Kapag iniaangat at nililinang ang isang tao para maging leader, binibigyang kakayahan siya na matutuhan kung paano makilatis ang mga kalagayan ng iba't ibang tao, sinasanay sa paghahanap sa katotohanan para lutasin ang mga paghihirap ng iba't ibang tao, at sa pagsuporta at pagtustos sa iba't ibang uri ng tao, at inaakay ang mga ito tungo sa katotohanang realidad. Kasabay nito, dapat din silang magsanay sa paglutas ng iba't ibang problema at paghihirap na nararanasan sa gawain, at matuto kung paano kikilalanin at pakikitunguhan ang iba't ibang uri ng mga antikristo, masasamang tao, at mga hindi mananampalataya, at kung paano gagawin ang gawain ng pag-aalis mula sa iglesia. Sa ganitong paraan, kumpara sa iba, mas marami silang mararanasan sa mga tao, pangyayari, at bagay-bagay, at mas maraming kapaligirang isinasaayos ng Diyos, at mas maraming salita ng Diyos ang makakain at maiinom nila, at makapapasok sa mas marami pang katotohanang realidad. Isa itong pagkakataon para sanayin ang kanilang sarili, hindi ba? Kapag mas maraming pagkakataon sa pagsasanay, mas marami ang karanasan ng mga tao. Mas malawak ang kanilang mga kabatiran at mas mabilis silang lalago. Para sa mga tao, mabuting bagay ba na makapasok sa katotohanang realidad ng mabilis o ng mabagal? Mabilis. Sa makatwid, pagdating sa mga taong nagtataglay ng kakayahan, nagbubuhat ng pasanin, at may kapabilidad sa gawain, gumagawa ng eksepsyon ang sambahayan ng Diyos sa pamamagitan ng pag-aangat sa gayong mga tao. Maliban na lang kung hindi sila mga taong naghahangad sa katotohanan at nagsusumikap tungo sa katotohanan. Sa gayong kaso, hindi sila pipilitin ng sambahayan ng Diyos. Sa pagninilay-nilay sa mga salita ng Diyos, nakita ko na malinaw na ibinabahagi ng Diyos ang mga hinihingi, prinsipyo, at kahalagahan ng pagtataguyod at paglilinang ng mga tao. Kapag nagtataguyod at naglilinang ng isang tao, inuuna ng sambahayan ng Diyos kung nagtataglay ba ang taong ito ng abilidad at kakayahan na umarok sa katotohanan, at kung mayroon ba siyang pagpapahalaga sa pasanin sa kanyang mga tungkulin. Kung natutugunan niya ang dalawang pamantayang ito, kung gayon, kulang man ang kakayahan niya sa gawain, maaari itong mapabuti sa pamamagitan ng pagsasanay. Ang kahalagahan ng paglilinang ng sambahayan ng Diyos sa mga tao ay, higit sa lahat, para mabigyan ang mga individual ng mas maraming pagkakataon na makapagsanay, na nagpapahintulot sa kanila na mas mabilis na umunlad sa pag-arok sa iba't ibang katotohanang prinsipyo at sa kanilang sariling buhay pagpasok. Kung natutugunan ng isang tao ang mga pamantayan para sa paglilinang, bibigyan siya ng sambahayan ng Diyos ng mga pagkakataon para makapagsanay at magbibigay sa kanya ng mas maraming pasanin. Gayunpaman, sa pagsusuri kung angkop ba ang isang tao sa paglilinang, hindi ako tumuon sa kanyang abilidad at kakayahan na umarok sa katotohanan o kung mayroon siyang taus-pusong pagpapahalaga sa pasanin para sa kanyang mga tungkulin. Sa halip, tumuon lang ako sa kung gaano na siya katagal naging leader at kung may karanasan siya. Tiningnan ko ang mga bagay-bagay ayon sa mga kuro-kuro at imahinasyon ko. At hindi ito naaayon sa katotohanan. Matapos maunawaan ang mga prinsipyong ito, ginamit ko ang mga ito kay Shinran. At nakita kong natutugunan niya ang mga pamantayan para sa paglilinang. Mayroon siyang pagpapahalaga sa pasanin sa kanyang mga tungkulin at nagkukusa sa pagtataguyod ng gawain. Nang makakita siya ng mga problema, binanggit niya ang mga ito at sinuri ang mga ito kasama namin.
Higit pa roon, nakatuon siya sa buhay pagpasok. Noong nagpapakaabala lang kami sa mga gampanin sa aming mga tungkulin, pinaalalahanan niya kami na tumuon sa pagkatuto ng mga aral mula sa mga bagay na naranasan namin. Bagaman maaaring kulang si Shinran sa ilang kakayahan sa gawain, tumutuon siya sa paghahanap ng mga katotohanang prinsipyo sa ginagawa niya at minsan ay natutukoy niya ang ilang isyu na kaugnay sa gawain. Ang kawalan niya ng kakayahan sa gawain ay dahil sa maikling panahon ng pagsasanay niya. Pero ang oportunidad na ito na makapaglingkod bilang leader ng distrito ay makatutulong sa kanya na mas mabilis lumago. Sa kabilang banda, ang pagpapahalaga ko sa pasanin para sa aking mga tungkulin, ang pagkatao ko, at buhay pagpasok ay hindi kasing tibay ng kay Shinran. Kaya, ano ang mga dahilan ko para hindi tanggapin ang pamumuno niya? Kailangan kong gamitin ang tamang pag-iisip tungkol sa mga kakulangan niya at dapat kaming matuto mula sa mga kalakasan ng isa't isa para mapunan ang mga kakulangan namin at magtulungan para magawa ng maayos ang aming mga tungkulin. Iyan ang saloobin at pagsasagawa na dapat kong panghawakan. Martes, Hunyo 20, 2023. Ngayon, habang tinatalakay ang gawain kasama si Shinran, binanggit niya na may tendensiya akong tumuon sa panlabas na pag-uugali ng mga tao kapag nililinang ko sila. At na hindi ko hinanap ang mga katotohanang prinsipyo. Binanggit din niya ang mga kaugnay na sipi ng mga salita ng Diyos bilang sanggunian para makipagbahaginan sa akin. Pagkatapos makinig sa pagbabahagi niya, nagkaroon ako ng mas malinaw na pagkaunawa sa sarili kong mga isyu. Tunay ko ring naramdaman na ang pakikipagtulungan sa mga kapatid sa aming mga tungkulin ay isang proseso ng pagsandal sa mga kalakasan ng bawat isa para mapunan ang aming mga kakulangan. Gaya ng sinasabi ng Diyos. Ang pagtutulungan sa gitna ng mga kapatid ay isang proseso ng pagbabalanse ng mga kahinaan ng isa sa pamamagitan ng kalakasan ng iba. Ginagamit mo ang iyong mga kalakasan upang punan ang mga pagkukulang ng iba at ginagamit ng iba ang kanilang mga kalakasan upang punan ang iyong mga kakulangan. Ito ang ibig sabihin ng pagbalanse ng mga kahinaan ng isa sa pamamagitan ng kalakasan ng iba at ng maayos na pagtutulungan. Kapag maayos na nagtutulungan ang mga tao, saka lang sila mapagpapala sa harap ng Diyos. At habang mas dinaranas nila ang mga bagay, mas higit na realidad ang kanilang tataglayin. At habang mas higit nilang tinatahak ang kanilang landas, mas nagliliwanag ito at mas lalong napapanatag ang pakiramdam nila. Pagkatapos, nang magbigay ng patnubay si Shinran, nagawa kong tratuhin ito ng maayos at tanggapin ito agad. Kapag nahaharap ako sa isang bagay sa gawain na hindi ko malinaw na maunawaan, tinatalakay ko ito kay Shinran. Sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos, nagkamit ako ng kaunting pagkaunawa sa aking mapagmataas na disposisyon. Naitama ko ang mga mali kong pananaw at natutunan kong makipagtulungan sa iba. Ang mga pakinabang at pagkatantong ito ay bunga ng patnubay ng mga salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dito nagtatapos ang ating programa ngayong araw. Salamat sa panonood at magkita tayong muli sa susunod.